Hi! So today, pag-uusapan natin is about naman sa SPC flooring, which stands for Stone Plastic Composite, o SPC. Minsan tinatawag din yan na Stone Polymer Composite. So yan yung SPC flooring. So meron yang layer na kung saan tinatawag siya na wear layer. Tapos para siyang coating para dun sa mga scratches, ganyan, hindi siya mag-scratch. Tapos yung pangalawa niyang layer is yung decorative na layer na kung saan makakapili ka ng anong design na gusto mo. Gusto mo ba na parang wood type or mga kulay? Meron kasi yung mga design and colors na available. So, yan yung sa second layer. Then, sa next layer niya is makikita mo yung pinakamatigas niya na part or yung core layer niya. Tapos, dyan sa pinakababa or ilalim, yan yung backing layer niya na kung saan. Kaya may backing layer para sa sound, para pag nilagay mo siya sa floor, tapos na-lay mo na yung SPC flooring, hindi siya matunog, kaya may backing layer. So, yan yung purpose nun. So, ito yung layers niya, oh, kung makikita nyo. So, ganyan yung composition or layer ng SPC flooring. So, meron yung mga plank sizes, meron iba't ibang sizes na available, pero yung ginamit namin dito para sa, ginawa namin dito sa room na to is, ginamit namin yung plank, which is yung size niya is, yung haba niya is 1.2, tapos yung kapal niya is 0.18 meters, tapos yung thickness niya is 4 mm. So, nagkakahalaga yan na per box nasa 1,930 something. Tapos, may discount kasi kami noon, kaya medyo bumaba siya. Or, kapag bibilhin mo siya per piece, nasa 193 pesos per piece. So, yan yung presyo, no? So, sa area na to, nasa 18 square meter tong area na to. So, nilagyan namin ng SPC flooring. Kasi, sabi nila yung SPC flooring kasi is tumatagal siya ng 20 to 25 years, di ba? Parang maganda to, hindi kakapak. Tapos, maganda din tignan. Parang classy siya. So, ito yung ginamit namin dito. Instead na engineered wood na mas mahal pa sa kanya or mas higher yung price niya. Pero yung datingan niya parang engineered wood din, di ba? Kung makikita nyo, hindi nga lang niya nalinis pa, di ba? Hindi pa na-map. So, pagka ganyan, yung madumi siya at medyo maalikabok, pwede nyo siyang i-map. So, paano ba ang pag-install nito? So, ang gagawin lang is i-make sure lang na yung surface na paglalagyan is nasa level, tapos, syempre, dry. So, dito pala, nilagyan namin ng foam para ma-protect din yung SPC flooring sa moist. Yung underlayment na gagamitin is mag-a-act din siya as moisture barrier. So, para hindi agad masira yung SPC flooring. Di ba may backing layer na para maibsan yung tunog kapag naglalakad ka. Kunwari, naka-heels ka, gaganon, tak, 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 tak. Kapag merong insulation pa na additional, mababawasan pa yung sound na ganon. So, kaya namin siya nilagyan. Tapos, at the same time, kung meron mang mga imperfection sa pinaka-flooring mo or sub-flooring mo, is pwede niyang ipantay. So, kaya namin nilagyan niya ng insulation. So, sa insulation naman, kapag nalagay mo na yung foam, tapos, kasi nga nag-a-act yun as pang perfect sa mga imperfect na surface. So, okay ka na doon. Nailagay mo na yung foam, pwede mo nang i-layout. Kapag alam mo na yung gusto mo na style ng pagkagawa, example, gusto mo siyang tabi-tabi, pwede din siyang brick style, pwedeng, maraming design kasi na pwede. So, kapag okay na yung design, nakausap mo na yung may-ari or kung ikaw mismo ang gumagawa kasi DIY mo, proceed na. So, ang gagawin lang is meron siyang click-lock system. So, meron siyang tongue and groove. Kapag sinalpak mo yung dalawa, parang i-angle mo lang ng konti. Siguro mga 15 to 20 degrees. Tapos, pag ganyan mo, maglalak na siya. So, ganyan lang siya. Hindi mo na kailangan gumamit ng glue or pangdikit. Kasi naglalak lang siya eh. So, yun lang. Ganun lang siya kabilis. Pwede lang talaga siyang i-DIY. Pwede din kumuha ka din ng gagawa para sa'yo. So, pagkatapos niyan, yun lang. Ilalagyan mo lang lahat. Tapos, maglagay ka lang talaga ng expansion gap. Kasi kapag malamig
malamig or mainit yung panahon, yung sobrang lamig, baka mag-expand. Yun, dapat meron kang allowance para maiwasan mo yung warping. Parang sa tiles, yung diniscuss ko yung about tiles na meron talaga dapat expansion gap. So, dyan sa mga gilid, dyan mo lalagyan ng at least 5 mm. So, meron ding iba na ginagawa nilang up to 10 mm. Pero dyan sa amin, ang ginawa lang namin is 5 mm na expansion gap. Tapos, yung gap dyan sa gilid is matatago naman yan kasi nilalagyan naman yan ng baseboard. Eh, ito na yung naging result niya. Pero madumi pa, di ba? Next, ililinis naman yan. Ang paglilinis naman ito is kahit imap mo lang yung damp, yung normal lang mamapa, yung binabasa mo, di ba? So, nalilinis yan. Maganda dito sa SPC kasi para siya talagang engineered wood, no? Yung ano niya, yung finish niya. Maganda siya, tapos kahit medyo mahal siya ng konti, pero I mean, kung 20 to 25 years mo naman siyang bago palitan ulit, di ba? Ang laking tipid na nun. So, ano ba yung mga advantages nito? So, yung advantages ng SPC flooring is hindi siya basta-bastang nasa-scratch. Scratch-proof yung tawag. Resistant din siya sa water. So, pag nabasa mo, hindi siya basta-basta nagwa-warp dahil gawa nga siya sa stone tsaka plastic. Kaya, ganun siya, rigid siya. Pero, hindi siya ganun kabigat compare sa yung ano talaga, stone talaga. Easy lang i-install. Tapos, yun na, hindi din siya inaanay. Kasi hindi siya gawa sa kahoy eh. Hindi siya inaanay. Maliban sa pagiging waterproof niya at saka termite proof, ang bilis lang niyang ma-install. So ito, nasa 18 square meters, pero kaya lang siya i-install within the day. Matatapos lang din agad kasi nga maliit lang na area. Tsaka ang bilis lang niya gawin, lalo na kung marunong na ang gumagawa. Pero kahit mag-DIY ka din nito, alam ko, kaya lang din siya. Basta yung porsigido ka lang at gusto mong gawin, yun, pwede mo talagang, kasi nga, may click-lock system lang siya na mabilis lang siyang i-install. Tapos, isa sa kagandahan sa kanya is low maintenance. Hindi mo naman siya kailangan pakintabin pa or something, map lang, hindi siya mahirap i-maintain. Isa sa kagandahan is marami kang options like colors or design. Yun, makakapili ka kasi nga, marami ng mga design na nagsisilabasan. So, dito, ang ginamit namin dito is parang kulay brown siya. So before, meron din kasing in-install dito, yung laminated lang ang ginamit. Ngayon, kapag malapit kasi siya sa bintana, may time na naiiwanan or hindi nasasarado kapag umuulan. Kaya ang nangyari nun sa mga laminated na flooring before is na ano siya, nag-warp siya, tapos yung iba nabasa, na ano talaga siya, nasira siya. Kaya yan yung isa sa disadvantage kapag yung mga laminated or mga kahoy type ang ilalagay. Kaya ngayon, yun yung nilagay namin yung stone plastic composite or SPC flooring. So, ang disadvantage niya is yung, yun nga, kapag wala kang additional na foam, maaaring matunog siya. Yung temperature sensitivity niya, pwede siyang malamig kapag malamig na malamig. Nag-e-expand siya. Kaya nga, meron tayong nilalagay na expansion gap sa mga gilid. Kasi talagang nag-e-expand naman yung mga bagay-bagay. Kahit nga yung paa natin, di ba? Kung mainit, lumalaki. Tapos pag maliit, di ba, nagbabago. Yung may konting change sa size. Di ba kaya pag pumupunta tayo, bumibili tayo sa mall ng sapatos, tapos medyo malamig doon, parang maluwag. Pero pagdating mo sa bahay at sobrang init, parang sumikip to parang ganon. So, ganyan din yung mga bagay. At yung SPC flooring ay isa na doon sa hindi nakaligtas kapag change yung temperature, nababago din yung size niya. So, kaya meron tayong nilalagay na 5 mm to 10 mm na expansion gap. Ang isa din sa disadvantage nito is kapag nasira or kunwari hindi mo nalagyan ng expansion gap sa gilid tapos nag-expand, wala siyang room para mag-expand. Kaya nagkakaroon ng mga parang nagiging tent-like, ganun, tapos nasisira. Parang ganito sa picture, para ma-imagine nyo. So, yun yung isa sa disadvantage kapag hindi mo lalagyan ng expansion gap. So, yung sa cutting naman nito, ang ginamit namin is yung cutter lang. Ito kung makikita nyo sa video. So, ang presyo pala ng SPC flooring, yung
materials na based to sa nabili namin ha. Kapag bumili ka ng SPC flooring, is pwede mong i-estimate yung presyo nito by 1,000 to 2,000 per square meter kasama na yung labor and materials. So, depende kasi sa thickness na gagamitin mo, sa klase, or kung mas mahal na SPC flooring. Pero yung nabili namin is kasama na labor and materials doon is gagastos ka lang ng around 1,000 to 1,200 per square meter. So, guide lang to ha. If ever gusto nyong magpagawa, at least meron na kayong idea na, ganito lang pala yung amount. Pero again, nagdedepende sa pagbibilhan nyo, sa supplier, at saka kung sino yung gagawa. Kung i-DIY lang ba, or ipapagawa mo, ipapakontrata mo. So, maaring mas higher pa sa sinabi ko. Pero based dito sa ginamit namin, nasa 1,000 to 2,000 per square meters. Sa amin naman, exactly nasa 1,200 per square meter lang kasama yung labor and materials. So yun lang muna for today. I hope na may natutunan kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe para i-support yung aking channel. Maraming salamat sa mga sumusuporta at laging nanonood. Thank you and see you again sa aking susunod na video. Bye!